Hello, everyone. Good morning. Good morning to our OFW around the world watching this YouTube channel. And good morning also to my viewers, to my OFW Talkshow family, and to those new subscribers. Thank you for supporting this YouTube channel. So this is your host. I am called Waray of my supporters because I am a Waraynon. Ayan. So shout out din sa aking mga kapwa Waraynon at sa mga kaibigan kong nanonood mula Luzon, Visayas, and Mindanao and international. Thank you for watching, guys. So what's new for today? First, I'm gonna tell you my time. It's 10 minutes past the hour of 8 in the morning. Medyo maaga-aga po ako ngayon dahil maganda yung aking tulog, maganda rin yung aking gising. Very energetic tayo humarap sa camera. And then, nakapagkape na din kami mag-asawa kasi maaga kami nagising. So, 6:30 yata gising na ako. Gusto ko muna magpasalamat sa mga nanonood sa aking mga videos, though hindi ninyo gusto yung iba, kaya bakit ba naman kayo guys? Ano ba naman? Sabi niyo, i-change ko yung topic ko. Tapos pag nag-change ako sa topic ko sa more on motivational, hindi kayo nanonood. Pero pag Marites, pag Carlos Yulo, Chloe San Jose, ang daming nanonood. Saan ako doon lulugar? O, paano ako mai-inspired mag-vlog na kapag hindi Marites ang topic, hindi niyo ako sinusuportahan? Look at my video dyan, yung inner peace. Ang ganda sana nung aking vlog na yon. Pero hindi nyo gaano pinanood. Ang pinapanood niyo yung mga Marites. Well, anyway guys, as I check back myself after uploading video, hindi Marites yung ating pinag-uusapan. We are just reminding the couple of the spotlight. Diba? This is the couple of the spotlight kasi walang katapusang pambabatikos ang ginagawa ng iba't ibang vlogger. Kahit alam mo yung mga rider, natuto na mag-vlog, natuto na mag-talk show, yung mga charity, natuto na rin magbigay ng kanilang mga reaction. Biro mo charity, rider, scroll lang kayo sa inyong mga YouTube. Makikita nyo rider rider, mga mambubukid, mga, what I mean is mga magsasaka, yung mga from ordinary people to big time people, high profile people. Pumupuna. Medyo weird kasi bakit sila nakikialam katulad ni Chavit Singson. Yung mga attorney nagre-react, mga doctors, ang ating pambansang kamao. Even international content na ito si The Spotlight Couple. Diba? Ang bago kong tawag ngayon ay The Spotlight Couple. Kasi sila pa rin ang pinag-uusapan. August ito nag-start, September, October na ngayon. When is this issue will be done? Buti na lang napunta ako sa talk show. Buti na lang yung channel ko, yung content ng channel ko is talk show. Kahit pa paano, hindi ako masyadong lumihis sa aking content na talk show kasi magtataka ka lang kung rider ka, kung chef ka, or yung mga content nila ay cooking, travel, what is this? Farming, fishing, and then napunta kay Chloe San Jose at Carlos Yulo yung content nila. So ibig lang sabihin, they are the spotlight of the year. Kaya kagabi yung aking vlog, ang sinabi ko nga na this is the victory with a mess. Pagkapanalo na naman siyahan, pagkapanalo na parang naging basura because of their actions, because of Chloe San Jose's bad influence.
na para bang proud pa siya na, you know, na meron silang conflict with her mom. Itong mga ganito kasing issue kasi na mga sensitive part of the personal issue, hindi na ito dapat sinisiwalat sa mga sikat na talk show like sa Miss Tony Talks. At kung mag-guest sila kay Tito Boy, I think hindi sila papayagan ng ganitong mga line of questioning about family na masyadong maaargabyado yung kabilang side kasi kawawa din naman yung nanay ni Chloe na nagisa ng husto. Durog na durog siya doon sa mga moment na habang nag-guest si Chloe San Jose. Durog na durog ang puso niya for sure kasi ang ina ay ginawa lang naman niya ang gampanan, ang pagiging ina niya sa kanyang mga anak. Pero may mga anak na hindi tanggap yung mga values na gustong ituro ng isang ina sa kanyang anak. Even Miss Tony Talks give the professional question to her guests. Still, kapag sumasagot si Chloe, it will really hit the balls. It will hit the heart of Mrs. San Jose na napapahiya din siya kahit paano. Pamilya niya, yung pag-raise niya dito ang napag-usapan. Actually, hindi ako nanood talaga pero makikita mo yung mga highlight, ina-upload sa reels ng mga iba nating kababayan. Hindi maganda yung nangyaring yon. This will be a big lesson learned to the Filipino family na anytime we have to be careful on raising our kids, ma-celebrity ka man o natural na tao o ordinaryong tao, one day yung anak mo nandun na sa guesting at inuungkat na yung inyong mga nakaraan. Anyway, lahat naman kasi ng pangyayaring to ngayon ay may mga lesson naman tong itinuturo. Ito man ay naging maganda, ito man ay naging pangit sa couple na ito, may lesson itong itinuturo sa kanila at sa bawat isa. If we are going to talk about the lesson that they will learn from this experience, malaki kasi they will when they build up their own family na with kids, maybe unti-unti ito nila maaalala na naging I disobeyed my mom, I disobeyed my parehas kasi mga mother nila ang na-disobey. Si Carlos na-disobey niya yung mama niya. Si Chloe, yung mama din niya ang na-disobey. When they build their own family, this will be a realization na you don't want, for sure, you don't want to be repeated. You don't want to happen to your children. I hope so. Na hindi rin ito gayahin ng inyong mga magiging future children. Lalo na ang yung kayo naman kayo naman yung tirahin o kayo naman yung pag-usapan sa mga talk show in the future ng inyong mga anak. Would you allow that? Would you feel the same? Or would you allow that? Or would you feel the same with the feeling of your parents of today na inaano nyo sa talk show? Ang hirap. And those revealing topics that you've shared to the talk show, you cannot erase that anymore in the name of social media kasi it was already done. It will be there forever kasi na-record na yan sa bawat isipan ng mga nanood. You disconnect to your parents and you disobeyed to them. So tinuturuan tayo ng mga nakaraan. Ito man ay naging pangit o naging maganda. Just like us, allow me to share our experience. Me and my husband, during the pandemic, tinuruan kami na mas lalong pag-igihan namin yung aming relasyon sa aming mga kapwa, sa aming community, sa aming mga magulang.
because during that pandemic, we were able to schedule our time. We were able to make more meditations kasi nung 2 months na, almost 2 months na hindi tayo makalabas, 'di ba? Bawal lumabas. Madami kami nagawa sa buhay. Like, we prayed more together. We we read the Bible both together. He was able to to play the guitar, and I sang the Christian song kahit hindi maganda yung boses namin, but we were able to have the very, very good bonding during the pandemic na we're, praising with the Lord. So, and that was a very good experience na aming ginawa. So, hindi po sa atin malas lahat ang pandemya nung nakaraang mga taon na tinamaan tayo ng pandemya. Pero nakabuo din kami ng mga puzzle, binilhan kami ng mga puzzle ng aming boss. We started from 500 puzzle, binubuo namin into 1,000 pieces of puzzle. Hindi man ganon kabilis namin nabuo yung pieces of puzzle, pero we get it. So, ibig sabihin na marami kang natutunan. It helps our mind more active, and it helps us also fix the broken pieces of our relationship. Kasi yun yung paghihirapan mo yung pagbuo ng puzzle dahil gusto mo talaga makamit yung ano ba talaga yung magiging result ng puzzle na yan na broken. Kaya gusto mo buuin. The same with the relationship, you will realize na ito pala yon. Kapag nagbubuo ka pala ng puzzle, talagang paghihirapan mo para makuha mo talaga yung perfect picture. The same with the relationship. Kailangan mong maghirap muna, kailangan mong sumubok muna sa iba't ibang klase ng mga pagsubok sa paligid mo bago mo makuha muli yung broken pieces na nasira sa pamilya nyo. So this experience of Carlos Yulo and Chloe San Jose to their parents, this is not too late for them to fix the broken glasses. Time is now. Hindi na kailangan to paantayin pa na magkaapo ang mga magkaapo ang mga magulang ninyo sa inyo saka kayo makikipagbati. Kasi para kay Chloe, hindi siya naniniwala dun sa culture na yon, di ba? Na sometimes kasi lingid sa kaalaman ng lahat. Alam ko na all of us are aware na yung mga ibang Filipino na nagkaroon ng mga conflicts sa kanilang family, nagkakabati-bati muli kapag lumabas na yung apo. Doon na ulit gumagawa ng mga first step to get the family into united. Pero kay Chloe San Jose, it's impossible to happen na kahit magkaanak na siya ay magiging malapit ang kanyang kalooban sa kanyang biological mom and to the biological mom of Carlos Yulo. Kasi walang culture si Chloe San Jose na Filipino. Di ba? She's trying to have the Australian culture, pero pero kabaliktaran ng kanyang mga sinasabi sa social media na toxic ang Filipino culture, pero nandiyan sa Pilipinas. Bakit ka nandiyan pala sa Pilipinas? Kung kaaway mo ang culture ng mga Filipino, why don't you go home to Australia? Diba yung Australian culture and values ang gusto mong ma-adapt? That's why you stay away from your parents, from your biological mom, because ayaw mo ng Filipino values na itinuturo ng mother mo sa'yo. Ito rin ang tanong ko dahil tinanong mo yan doon sa guesting mo kay Miss Tony Talks. Why is this? Na ang unang magda-down sa'yo ay pamilya mo, na siya dapat ang nandyan nakasupport this unconditionally. Pero why is this? Diba? Yun ang mga tanong mo. Ngayon, ang tanong ko naman, bakit ka nandyan sa Pilipinas na ayaw mo ng culture ng mga Pilipino?
Kasi na may statement ka pa na ang culture ng mga Filipino ay toxic. What make you stay there? Di ba para sa condominium ni Carlos Yulo, yun ang gusto mo kung bakit ka tumira. Kaya ang daming naglilipana na i-deport na si Chloe, pauwiin na sa bansa niya dahil ayaw niya naman niya ng Filipino culture. So, ano ang silbi ng pagtira mo sa Pilipinas na ang makikita mo sa harapan mo, sa likod mo, sa tagiliran mo ay puro Filipino when you go out. So yun ang ano, tanong ng bayan na hindi na tanong ni Miss Tony Talks. Sana pala natanong ito ni Miss Tony Talks at saka ni Luis Manzano sa kanya tungkol dun sa toxic post niya. Sana i-enjoy mo yung culture ng Australian culture. Huwag dyan sa Pilipinas. Hindi ka dyan nababagay. Kasi dinideny mo yung mga Filipino traits and culture. Hindi nga siguro to si Chloe nagmamano, nagbe-bless. Di ba? Sa Filipino culture, we have to bless to our elders. Nagmamano tayo. Nagmamano ba ito si si Chloe San Jose? Tanong lang, sino nakakakilala? So yun guys. So sad reality na dugong Filipino ka, ipinanganak ka sa Pilipinas, pero isinusuka mo ang kulturang Filipino, and yet you are there. So this is my question, bakit nandyan ka sa Pilipinas? Yun lang po guys sa ngayon. Sad reality of a Filipino na minsan hindi tayo nag-iisip ng ating mga ginagawa. Basta lang tayo mag-guest sa mga talk show, and then ang topic pamilya. Sana naman kasi ang mga talk show, hindi ko hinuhusgahan yung mga talk show nila, Miss Tony Talks. Pero yung mga ganitong klaseng personal relationship sa pamilya, hindi na dapat binibigyan to ng limelight sa guesting kasi it will be a bias situation kung si Chloe lang ang nagsasalita against her parent, against her mom, at hindi natin napapakinggan yung side ni Mrs. San Jose. At the end of the day, para kang kumain na sinuka mo, and then pagdating ng panahon, isusubo mo ulit. Kasi pag nagkatagpo-tagpo kayo ulit ng mga magulang mo, tapos siniraan mo na sa social media, di ba, parang sumubo ng kaning mainit, and then ibinalik mo ulit ng lumamig. Ay nako. The very controversial victory of a mess ni Carlos Yulo nang dahil sa GF niya. So, ito muna for now. Salamat. I'll see you again later sa ating part 2. Baka makapag-vlog ako mamaya during break time. Thanks for watching. Bye for now.